Assalamualaikum at magandang araw. Maaliwalas ang panahon ngayong araw, tingin ko ay hindi uulan ngayong araw. Hindi ako nagluto ng umagahan namin ngayong umaga kaya bumili na lang kami dito sa malapit sa amin na may nagtitinda ng pancake at bihon. Mostly talaga kapag tinatamad ako magluto sa umaga, ito yung kinakain namin ng breakfast. Pero ako lang yung kumakain ng bihon or pancit. Yung kapatid ko kasi is hindi siya kumakain ng ganyang pancit dahil sumasakit ang tiyan niya kapag nakakakain siya ng ganyang pancit na bihon. Ako lang pala yung kumakain dyan mag-isa dahil nakalis na yung kapatid ko papuntang school. Tapos si Bibi naman ay tulog pa, mamaya pa yun magigising. Fast forward mga bandang hapon naman ay sinimulan ko na rin asikasuhin itong murang-marang na gugulayin ko. Nahirapan lang ako ng fairy light sa pagbabalat ng marang na yan dahil medyo mapurol itong kutsilyo na gamit ko. Hindi pa kasi ako nakakabili ng ekstrang kutsilyo. Kung nandito lang sana yung kapatid kong lalaki ay papahasa ko sa kanya itong kutsilyo, kaso wala siya dito, umuwi siya sa amin. Kaya ang mangyayari ay pagtsatsagaan ko muna itong kutsilyo pansamantala. Kaya ng santol ay nag-iiba din ang kulay ng marang kapag ito ay nababalatan. Nagsuot nga pala ako ng disposable glove para di madumihan ng dagta ng marang itong kamay ko. Pagkatapos ko balatan itong marang ay hinati ko ito sa apat na party. Tinanggal ko na rin ang middle part ng marang na matigas kasi hindi natin yan pwede isama sa pagluluto. Pagkatapos ay hinimay ko lang yung iba na magkakadikit para mas madaling maluto. Ang lutong gagawin ko nga pala dito sa marang ay pangkaraniwang lang na luto na nakasanayan ko mula noon. Gagataan ko lang to na may sabaw. Simple ngunit masarap naman kapag naluto na yan. Siyempre bago ko nga pala yan lutuin, hinugasan ko muna yan para maalis lahat ng duming nakakapit dyan. Bali 2 beses ko nga pala yan hinugasan. Gumamit nga pala ako ng strainer para hindi matapon yung malilit na party ng marang. Ang marang at langka is parehas lang yan na ginugulay. Ang pinagkaiba nga lang is malaki yung laman ng langka. Ito naman kasing marang ay maliit lang. Bago ko nga pala yan gataan, i-blanch ko lang yan ng around 30 to 40 minutes hanggang sa lumambot itong marang. Habang hinihintay ko yung na maluto ay magdidikdik muna ako ng palapa. Dyan sa may almeres ay naglagay lang ako dyan ng sakurap, sili at saka kaunting asin. Para mas lalong sumarap itong lulutuin ko, isasahugan ko ito ng bulad. Pero hindi ko lahat yan ilalagay. Hahatiin ko sa gitna itong bulad. Siguro kapag maggugulay na lang ako ng badak, idun ko na lang isasahog itong natitirang bulad. Bago natin ito ihalo sa lulutuin natin mamaya, kailangan muna natin itong hugasan. Pagkatapos ng ilang minuto ay malambot na itong marang at pwede na natin itong hanguin para tanggalin yung tubig na pinagpakuluan natin dito. Pagkatapos ko salahin yan, ay gagataan ko na yan. Una, inilagay ko lang dyan yung pangalawang gata ng niyog. Isinunod ko na rin itong bulad at palapa, tapos tinimplahan ko na rin yan ng seasoning granules, asin at kalawag or turmeric powder na pampakulay. Hinalo-halo ko lang yan ng konti at hihintayin kumulo. Maya-maya lang ay kumukulo na yan at maaari na nating ihalo itong kakanggata. Hihintayin lang natin yan kumulo ulit at pwede na natin yan hanguin. So ayan na nga, luto na yan at pwede na tayong kumain. At yun lang muna. Maraming salamat sa panonood. Bye!